Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American action horror movie na Dracula Untold na ipinalabas noong 2014. Noong 1442, inaalipin ng Sultan ng Turkish ang 1,000 kabataang lalaki na galing sa Transylvania para i-train at gawing sundalo. Napakahigpit na pagsasanay ang mga pinagdaanan ng mga batang ito. Pinaghahampas ng latigo, turuang pumatay na walang pag-alinlangan, na walang konsekonsensya. Na kailangan nilang magsakripisyo at handang makipagpatayan para sa kapakanan ng Turkish. At isa sa mga kabataang ito ang lamaking warrior, napakalakas, napakagaling. Nabanggitin lang ang kanyang pangalan, matatakot na ang mga kalaban at magsiatrasan na ang mga ito. Ito ay si Vlad the Impaler, ang anak ng dragon. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Kumupas rin ang pagiging mabangis ni Vlad. Napagod na umano ito sa karahasan kaya tumalikod na ito sa pagiging marahas at umuwi sa Transylvania para mamuno ng mapayapa. Simula noon tinatawag na siyang prince ng nasasakupan at ang prinsipeng ito ay kanyang ama. Ngunit kalaunan ay makikilala rin umano ito ng buong mundo sa pangalang Dracula. Isang araw, may residenteng nag-report sa kanila na may nakita itong sirang helmet sa ilog. Nang kilatisin ito ni Vlad, helmet umano ito ng isang scout ng Turkish na naanod galing sa mataas na bahagi ng ilog, ang Broken Tooth Mountain. Na ang ibig sabihin, hindi umano nag-iisa ang scout, marami raw ang mga ito kung maglalakbay. At kung ano man ang minanmanan ng mga ito, tagumpay umano nila itong masakop. Dahil dito, pinapabalik ni Vlad ang right hand na si Dimitro sa castle para magbantay ng mabuti at doblehin ang bilang ng mga kawal. Ang pagpasok daw ng mga Turks sa kalupaan nila na walang paalam ay senyales ng digmaan. Kaya kailangang makipag-usap siya sa mga ito para malaman nila bakit pumasok ang Turkish sa kanilang teritoryo. Nang makarating ang grupo ni Vlad sa bundok ng Broken Tooth, pumasok sila sa isang kuweba sa pag-aakalang nasa loob nito ang mga Turkish. Puro durog na buto ang naapakan nila at maraming bungo ng tao ang buong paligid. Sabi niya sa dalawang kasama na hindi ito kagagawan ng Turks. Kaya masama ang kutob ni Vlad. Nang biglang atakehin ng isang halimaw ang isa niyang kasama na hindi man lang niya nakita sa sobrang bilis nito. Dito na sila tumakbo palabas ngunit naabutan nito ang isa pang kasama niya. At nang siya naman ang sinunggaban, tinamaan niya ito pero tumilapon siya sa sobrang lakas ng hampas nito. Napaatras si Vlad at tinutok ang sword sa halimaw. Nagtataka siya ng dahan-dahan itong umatras. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil sa lakas ng sinag ng araw na tumama rin sa espada niya. At nang tamaan ng araw ang dugo sa sword niya, unti-unti itong nalulusaw at nag-evaporate. Pagka-uwi ni Vlad sa Castle Dracula, kinausap niya ang Romanian Orthodox monk na si Lucian. Sabi nito na ang nakatagpo niya sa kuweba ng Broken Tooth ay tinatawag na vampira. Isa umano itong makapangyarihang demonyo na umiinom ng dugo ng tao. Ayon pa sa monk, ang halimaw na ito ay normal na tao lang dati. Pero dahil gusto nitong magkaroon ng itim na kapangyarihan, tinatawag at sinasamba nito ang demonyo sa impyerno. Pinagbigyan naman ito ng demonyo sa hinihinging kapangyarihan pero ang kapalit nito ay habang buhay na manatili sa loob ng kuweba. At makakalaya lang umano ito kung makakakita ng kapalit. Dahil dito, sinabihan niya si Lucian na itago ang sekretong ito dahil ayaw niyang dumagdag pa ito sa problema nila sa Turkish. Nang makauwi siya sa kanyang pamilya, hindi siya mapalagay kaya hindi ito nakaligtas sa mata ng kanyang asawa na si Mirina. Liban pa man, hindi niya sinabi na nag-alala siya sa presensya ng Turk scout sa kanilang poder. Sinabi lang niyang, kapareho umano siya ng edad ngayon ng kanilang anak na si Ing Ares nang mapasama siyang ipadala sa Turks para maging aliping sundalo ng mga ito. Kinabukasan, isang Easter celebration ang pinagdiriwang ng Transylvania. Binati ni Dimitro si Vlad dahil simula nang bumalik ito 10 taon na ang nakalipas. Naging tahimik at lumago na ang kanilang pamumuhay. Ngunit nabulabog ang kasiyahan nila nang biglang dumating ang kasundaluhang Turkish na pinamumunuan ni General Hamza. Diretsyong nagmarcha ang mga ito sa bulwagan at hinarap si Vlad. Nagulat man ang prinsipe pero hindi ito nagpahalata. Ilang tauhan ng general ang kumikilatis sa mga tao sa paligid. Pagkatapos ng formalities nila, nilapag na ng kanyang mga kawal ang isang kaong puno ng pera bilang tribute umano sa sultan.
Pero hindi pala ito ang sadya ng mga Turkish. Dahil sa reputasyon niya bilang mabangis na warrior, pinagbintangan siya ng general na pinatay niya ang isang batalyon nitong scouts na nawawala. Pero hindi niya pinatulan ang akusasyon nito. At hindi rin niya sinabi na ang halimaw sa Broken Tooth Mountain ang lam-ala pa sa mga kawal nito. Kaya pinaalis na niya ang grupo. Ngunit ang kinakatakutan niya ay mangyayari na. Biglang sinabi ni Hamza na kailangan umano nilang magbigay ng 1,000 bata para sumali sa Janissary Corps ng Sultan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nagsigawan ng pagtutol ang mga tao sa paligid. Pero dagdag ng general na kailangan niyang sundin ang utos ng sultan kagaya noong binigay din siya ng ama na walang reklamo. Bago umalis si Hamza, sinabihan siya nitong wala umano siyang army kaya wala siyang magagawa kundi sumunod sa kanila dahil kung hindi, baka pagsisihan lang umano niya ang kahihinatnan kung sakaling tanggihan ang utos ng sultan. Pero hindi handa si Vlad na ibigay ang hinihingi ng Turkish lalong-lalo na ang kanyang anak. Kaya ng sumunod na araw, pinuntahan niya mismo si Sultan Mehmed para makiusap. Dati pala silang magkasamang nag-training. Kaya inoffer niya ang kanyang sarili pero tinanggihan siya nito. Kailangan umano nito ang 1,000 bata. At ang anak umano niya ay aalagaan at maninirahan sa pamamahay nito gaya ng ginawa ng ama ni Mehmed sa kanya. Walang pakialam ang sultan sa pakiusap niya. Isang anak lang naman umano ang hinihingi nito, manganak na lang umano siya ng marami. Nang dumating na ang araw na kukunin na ng Turk si Ing Erez, galit na galit si Mir Ina sa kanya. Dahil nangako siya na hindi na mangyayari ang Janissary pero wala silang magagawa. Utos umano ito ng sultan at mag-uumpisa sila ng digmaan kung hindi nila gagawin ito. Ngunit nang lumapit si Vlad sa mga kawal ng Turks, tumakbo ang kanyang anak sa tabi niya. Kaya umano nitong gawin ang manirahan sa mga Turkish. Dagdag nitong sana maging proud siya sa gagawin nito. Pero nang humarap na siya sa kapitan ng sultan, nanaig pa rin ang pagiging ama niya. Pinatakbo niya si Ing Erez kay Mir Ina. At bago pa man makaporma ang mga Turks, walang kahirap-hirap niyang tinamba ang mga ito. Hindi makapaniwala ang dalawa niyang tauhan. Sinabihan niya si Dimitru na iuwi ang kanyang mag-ina. Sabi ng kanyang advisor na si Kazan, haharap na sila sa digmaan dahil sa ginawa niya at wala na raw siyang kakayahang protektahan ang mga tao. Dito na siya sumakay ng kabayo saka sinagot ang advisor na pupunta siya ng Broken Tooth dahil sigurado siyang may makapangyarihan sa bundok na kayang talunin ang Turkish. Bago kumagat ang dilim narating din niya ang kuweba ng vampira. At maya-maya lang, nakita agad siya nito. Nagtataka ito bakit siya bumalik. Sa lahat umano ng napadpad sa bundok, walang ni isang bumalik, siya pa lang. Nasambit din niyang wala ding nakalabas sa mga pumasok sa kuweba. At kasama na umano siya sa mga ito, sabi nito sa kanyang likuran. Ilang saglit lang ay inamoy-amoy na siya ng vampira. Kakaiba umano ang halimuyak niya, hindi raw kagaya ng karamihan na natatakot. Nangangamoy umano siya ng pag-asa. Ngunit bago siya tuluyang kausapin, pinatago sa kanya ang silver niyang singsing dahil nasasaktan umano ito. Anong klaseng tao raw siya na pumunta sa bundok para ihatid ang sarili kay kamatayan? Dito na niya sinabi ang totoo kung bakit siya nandito. Nanganganib umano ang kanyang kaharian sa mga Turkish. Gusto niyang iligtas ang mga tao, ang kanyang pamilya. Kung meron lang umano siyang kapangyarihan gaya dito, sigurado raw na matatalo niya ang mga kalaban. Pero nagalit ito nang magsinungaling siya tungkol sa mga inosente niyang pinatay. Nasisiyahan ba raw siyang patayin ang mga ito at tuhugin na para bang trophy niya? Sagot niya dito na wala siyang nararamdaman habang ginagawa ito. Dahil hindi na umano natatakot ang mga tao sa swords, mas takot na raw ang mga tao sa monster. Sa panahon raw ngayon, hindi na umano kailangan ng bayani ang mga tao, kundi kailangan raw nila ang isang monster. Sagot ng vampira na wala siyang kaalam-alam sa pinagsasabi niya. Maya-maya ay sinabihan siya nito na kung ito umano ang akala niyang magliligtas sa kanyang kaharian, siya rin umano ang magiging daan sa kalayaan ng vampira. Naghiwa ito sa braso at nilagay ang sariling dugo sa bungo ng isang tao. Inumin raw niya ito para maranasan niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Matagal na umano itong naghihintay sa isang katulad niya na walang takot humarap sa magiging kapalit ng inaasam nitong kapangyarihan. Pag nainom na umano niya ang dugo, pansamantala raw siyang magkaroon ng lakas na katumbas ng 100 katao, kasing bilis na niya ang isang bulalakaw, at maging extraordinary umano ang pakiramdam niya kaysa normal na tao.
Dagdag nito na wala na umanong katapusan ang pagkauhaw niya sa dugo. Na pati pamilya niya ay manganganib na sa kanya. At kung sakali umanong makasurvive siya sa loob ng 3 araw na hindi makainom ng buhay na dugo, magiging normal siya ulit. Pero kung makainom raw siya ng dugo, magiging malaya na umano ang vampira sa pagtatago nito sa kuweba, magiging alipin na siya nito. At pagdating ng araw na maghihiganti na ito sa taong nagtraidor dito, magseserbisyo umano siya dito bilang master niya. Ganito na umano ang magiging laro ng buhay nila. Ngunit kahit ano pa man ang kahinatnan ni Vlad, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng mga tao. Kaya pinili niyang inumin ang dugo ng vampira. Nang mag-umpisa na siyang higupin ang dugo, hindi maipaliwanag ng vampira ang kasiyahang naramdaman na makakalaya na rin ito sa wakas. Kaya nang matapos niyang inumin ang dugo, tumalikod ito sa kanya at sinabihan siyang mamamatay na umano siya. Paglipas ng ilang araw, napanaginipan ni Vlad ang mga nangyayari at bigla siyang nagising na nasa ilog na. At una niyang napansin na napapaso na siya sa kanyang silver na singsing. Mabilis niya itong tinanggal at itinapon. Pero pinulot din niya ang wedding ring at ginawan ng kwentas. At gaya ng sabi ng vampira, pansamantala siyang magkakaroon ng kapangyarihan. Magiging malakas siya, maghihilom ang kanyang sugat, maririnig niya ang lahat kahit ilang kilometro pa ang layo nito sa kanya, at ganon din ang paningin niya. Tuwang-tuwa si Vlad sa lahat ng ito dahil alam niyang maliligtas na niya ang kanyang mamamayan. Maya-maya lang ay naririnig niya ang mga putok ng kanyan kaya nagmamadali siyang tumakbo pa uwi. Ngunit bigla siyang natigilan nang madiskubre ang sobrang bilis niya at ang kakayahang mag-transform bilang isang paniki. Pagdating niya sa castle, masaya ang mga tao nang makita ang pagbabalik niya. Habang binubomba sila ng Turks, nangako siya sa mga Transylvanian na hindi sila matatalo ng mga kalaban. Hindi niya papayagan na masunod ang gusto ng mga ito dahil hindi sila mga alipin. Ilang sandali pa ay lumabas na si Vlad sa castle. At nang makita na siya ng mga Turkish, lumusob na agad ang mga ito. Walang kaalam-alam ang mga ito na isa na palang halimaw ang kanilang gustong patayin. Napakalakas na ng prinsipe, napakabilis. At paglipas ng ilang minutong sagupaan, bumulagta na ang daang-daang Turkish. Paglabas ng kanyang mga tauhan, napanganga ang mga ito sa nadatnan. Hindi sila makapaniwala na isang tao lang ang nakipaglaban sa mga ito. Dito niya sinabihan ang mga kasama na wag na silang magtanong ano ang nangyari sa gabing iyon, ang importante, mailigtas niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Kasunod nito ay iniutos niyang pumunta sila sa Kozia Monastery na nasa tuktok ng isang bundok. Dahil hinding-hindi umano sila magiging ligtas sa susunod na pag-atake ng armies ng sultan. Malaki umano ang chance nilang makasurvive dahil hindi aabutin ng kanyan ang monastery. Samantala, nakarating na agad sa sultan ang nangyari sa Castle Dracula, na tinalo umano ni Vlad ang 1,000 kawal na pinadala nila. Kaya dito nagdesisyon si Mehmed na magpadala sila ng 100,000 army at sa pagkakataong ito, sasama na umano itong makipaglaban sa prinsipe. Balik sa paglalakbay ng grupo ni Vlad, habang nagpapahinga sila at kumakain ang mga kasama, dito na niya naramdaman ang matinding panunuyo ng lalamunan ng pagmasdan ang mga nasa paligid. Kaya pumasok siya sa kanilang tent. Nang magtatalik na sana silang mag-asawa, bigla siyang naglaway sa dugo ng kabiyak kaya mabilis siyang tumigil at lumabas. Pagdating niya sa kalagitnaan ng gubat, isang pagsubok ang dumating sa kanya. May lalaking vampira ang nag-offer sa kanya ng dugo nito sabay sabing pagsisilbihan umano siya nito. Pero galit niya itong tinanggihan at pinaalis. Ngunit naririnig niya ang boses ng kanyang master vampire na palayain na umano niya ito at uminom na ng dugo. Nang sumunod na araw, sinabihan na rin ni Vlad si Mirina sa sekreto niya dahil nagtataka na ang asawa bakit nawala na ang lahat ng peklat niya sa katawan at kung bakit napapaso na ito sa silver wedding ring nila. Lalong-lalo na sa sikat ng araw. Napanganga ang babae sa napakalaking sakripisyo na ginawa ng kabiyak para sa kanilang lahat. May 2 araw pa umano siyang magtitiis sa uhaw ng dugo at makakabalik na rin siyang normal. Dahil kung magpadala siya sa tukso, magiging vampira na siya habang buhay. Kaya nangako siya sa asawa na babalik din siya sa dati paglipas ng 2 araw. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo pero nagpaiwan na si Vlad. Ngunit ang hindi alam ng prinsipe, may iilan na palang Turks ang nakasunod sa kanila at alam na ng mga ito kung saan papunta ang kanyang pamilya at iba pang Transylvanian.
Kaya kinagabihan bago pa man sila makarating sa monastery, inatake sila ng mga ito. Pero iilan sa kanyang mga kasama ang nalagas at kasama dito si Dimitru. Pagdating nila sa loob ng simbahan, pinahanda niya ang mga kalalakihan para umanumak ipaglaban sa mga parating na Turkish. Samantala, alam na rin ng sultan ang sekreto ni Vlad. Kaya pinag-blindfold nito ang mga kasundaluhan para umano hindi matakot ang mga ito sa magiging kalaban nila. At nagumpisa ng maglakbay patungo sa Kozia Monastery. Kinabukasan, napansin ni Lucian ang pag-iwas ni Vlad sa sinag ng araw kaya sinundan siya nito hanggang sa workshop. Maya-maya ay kinumpranta siya nito habang bitbit ang isang silver sword. Alam nitong vampira na siya dahil sa chismis na kumakalat sa kaharian. Ngunit hindi alam ng monk ang tunay na rason bakit siya nagpakahalimaw. Dahil hinusgahan na siya nito. Bigla nitong hiniwa ang tela sa likod nito kaya tinamaan si Vlad sa liwanag ng araw. Hanggang sa nagsigawan ang mga tao at natakot sa kanya kaya sinunog nila ang buong workshop. Ngunit ilang minuto ang lumipas, lumabas siya na buo pa rin at mabilis na naghilom ang mga paso sa balat. Napanganga ang lahat sa nasaksihan. Galit na galit siyang sinumbatan ang lahat ng nasa paligid. Ganito ba daw ang isusukli nila pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa kaligtasan nilang lahat? Napaatras si Lucian. Sinigawan niya ang mga ito na walang mga utang na loob saka umalis. Sa huling gabi ng pagiging vampira niya, nagdasal siya sa Panginoon na sana tulungan siya nitong maging matatag at huwag magpadala sa tukso ng kadiliman. Sinabihan niya ang kanyang asawa na kung hindi niya matatalo ang mga Turkish, tapos na umano ang kanilang pakikipaglaban. Na hindi umano ito ang panahon niya para mamuno. At bago sumikat ang araw, bumaba na siya sa kanyang mga tauhan. Nakikita na nila ang libo-libong Turks na nagmarch patungo sa kanila. Ilang saglit lang ay napansin niya ang iilang paniki na dumadapo sa loob ng tower ng monastery. Dito siya nagkaroon ng idea. Tinawag niya ang lahat ng paniki sa buong kaharian at pinapunta sa tuktok ng tower. Maya-maya lang gamit ang kumpas ng kamay, inatake niya ang nagmarchang army ng sultan gamit ang buong koloni ng paniki. Ngunit ang hindi alam ng prinsipe, may iilang Turkish na ang umakyat sa bangin patungo sa monastery. Nang marinig ni Vlad ang sigaw ni Mehmed, dito na rin siya lumusob sa mga kalaban. Pero naisahan siya ng sultan. Hindi pala sumama ang leader sa mga army nito. At nang mga sandaling iyon, inatake na ng ilang Turks ang monastery. Nang nasa tower na ang mag-ina, sinuntok at sinipa ng kawal si Myrina para mahulog pero nakahawak pa ito. Ngunit napasigaw ito nang kinuha ng mga Turkish si Ing Erez. Narinig ito ni Vlad, kaya sa isang iglap, mabilis siyang lumipad pabalik sa tower. Naabutan pa niya ang kawal na gustong pumatay sa asawa. Ngunit sa kasamaang palad, natuklap ang batong kinapitan ni Myrina kaya tuluyan itong nahulog sa bangin. Ilang minuto na lang bago tuluyang sumikat ang araw at babalik na siya sa normal. Hinabol pa niya ang asawa pero mas mabilis ang pangyayari at tuluyan itong bumagsak sa mabatong bangin. Sumisikat na ang araw, kaya bago pa malagutan ng hininga si Myrina, nakiusap itong inumin ang dugo nito para sa kanilang anak. Wala nang oras para mag-isip si Vlad kaya napaiyak itong pinatay ang sariling asawa. At kasabay ng mga sandaling iyon ang paglabas ni Master Vampire sa kuweba. Na ibig sabihin, malaya na ito sa sumpa dahil sa prinsipe. Pagbalik niya sa monastery, wala na ang kanyang anak. Halos wala nang natira sa kanyang mga tauhan. Kaya pinainom niya ang mga ito sa kanyang dugo para maghayganti sa nangyari sa kanila. At dito pala niya sa monastery itinago ang armor na akala niya hindi na niya susuotin ulit. Dahil sa masalimuot na nakaraan nito, inilibing niya si Myrina at nangakong kukunin ang kanilang anak. Kasunod nito ay inatake na nila ang kampo ng Turkish. Walang patawad ang mga tauhan ng prinsipe, lahat pinapatay. Ilang saglit lang ay pumasok na si Vlad sa tent ni Mehmed. At dito bumulaga sa kanya na pinaghandaan pala siya ng sultan. Nagkalat sa sahig ang mga baryang silver kung saan ito nakatayo. Nakatayo ito sa gitna ng tent na may sinag ng araw at hawak ang isang pure silver sword nito. Liban pa man sa mga ito, hindi niya inalintana ang sakit at panghihina. Dahil kailangan niyang mailigtas ang kanyang anak, kaya buong akala ni Mehmed na madali lang niyang mapatay si Vlad. Ngunit tila nakalimutan ng sultan kung sino siya noon bago pa man siya naging vampira. At sa isang iglap sinaksak ng prinsipe ang sultan sa dibdib.
Sinabihan niya ito na siya na umano si Dracula, anak ng demonyo sa kakinagat ang leeg nito. Takot na takot ang kanyang anak sa bagong katauhan niya. Maya-maya lang ay dahan-daang lumabas ng tent ang mag-ama. Akala ni Vlad tapos na ang problema niya pero hindi pa pala. Dahil patay na ang lahat ng Turkish, humahalimuyak na ang dugo ng kanyang anak sa mga kasama niyang vampira. Gusto sana itong atakehin ng kanyang advisor pero inunahan na niya ito at tinuhag ng sibat. Lahat ng mga ito ay naglalaway na kay Ing Ares ngunit biglang dumating si Lucian na may dalang silver na cross. Lumapit ito sa kanila at tinatawag ang kanyang anak. Walang nagawa si Vlad kundi sabihan ng anak na sumama sa monk at huwag na huwag umalis sa poder nito. Niyakap niya ang anak sa huling pagkakataon saka ito binitawan papunta kay Lucian. Ihinabilin niya sa monk ang kaligtasan ng bata. Kasunod nito ay sinambit niya sa asawa na ligtas na umano ang kanilang anak. Saka dahan-daang hinawi ang makulimlim na ulap sa kalangitan. Walang kaalam-alam ang mga kasamang vampira na masusunog pala silang lahat sa sinag ng araw. Bago tuluyang bumagsak si Vlad, tumingin ito sa anak sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng lahat ng pangyayari, nakoronahan na bilang bagong prinsipe ng Transylvania si Ing Ares. Bayani umano nila ang kanilang ama. Kaya pinatunaw niya ang lahat ng silver sa tent ng sultan para gawin nilang estatwa ng kanyang ama. Ngunit ang hindi alam ng lahat, sinagip pala ng isang lalaking vampira si Vlad. Ito yung vampirang nag-offer ng serbisyo noon pero tinanggihan ito ng prinsipe. Pinatakan nito sa bibig si Vlad ng dugo at ilang saglit lang ay nagising ang Dracula. Paglipas ng maraming taon, habang naglalakad si Vlad sa London, napatigil siya nang mapansin ng isang babae na kamukhang kamukha ng asawa niya. Nawarduhan ito sa kanya kaya tumalikod na ito pero nang banggitin niya ang wedding vow nilang mag-asawa noon, napalingon ang babae sa kanya. Dahil paborito umano nito ang poem na binanggit niya. At dito niya nakilala si Mina. Ang hindi alam ng dalawa, pinagmamasdan pala sila ni Master Vampire sa di kalayuan. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.